So good day mga ka-Sigler. So ito po muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. And meron akong isang subscriber na nag-message sa akin, nagpapatulong siya. And ang pag-uusapan natin ngayon is repair ng MX250 monoshock. So rin din nagkaroon siya ng problema. Bumabiyahe daw sila, parang matanggal yung tanggal yung pinakadulo. Tapos wala na yung functionality ng suspension. Ang gagawin natin for today, babaklasin natin to. Let's check kung ano yung mga kailangan natin gawin sa kanya at kailangan i-repair. Merong nawawalang isang tornilyo. Titingnan natin yan guys. Alam ko ito ay nalalagyan ng hangin. Pero ang napansin ko banda rito, wala yung pito. So wala yung air valve niya. So titingnan natin kung paano natin gagawin. Okay, so samahan nyo ako guys. Buksan natin to and let's check. So for now siguro linisin lang muna natin or baklasin natin kung ano yung kailangan nating makita. Okay? Similar siya sa monoshock ng KRY 200 pero tingin ko mukhang mas mahaba siya. So, para natin matanggal yung spring, kailangan natin tanggalin tong part na to. So, tataas lang naman natin. Hindi naman kailangan sagad na sagad. So, kailangan niya ng ganitong klaseng wrench para matanggal siya. Pagka medyo malambot na siya, kaya na ikutin ng kamay. Yan. Pwede naman yan. So, kailangan ng itong lumuwag. Okay, yan. So, pag maluwag na siya, matatanggal nyo na to. Ayan. So, ayan. Natanggal na natin yung spring niya. Medyo maliit siya, guys. Ito yung monoshock ko ng KRY 200. So, maliit lang yung spring niya. Pero mas mahaba yung shafting niya. So ito yung nawawala sa kanya guys. Itong part na to. Tingnan natin kung paano natin siya gagawin. So yung rubber damper niya napaka lambot. Parang foam lang siya. Mas mapapansin nyo wala, as in wala na tong wala na tong balik. Ayan, hindi siya bumabalik. Kailangan siyang palitan. Kung mapapansin nyo, wala na rin naman siyang hangin. So, pag tinanggal natin to, ayan. So, wala na. Wala na yung niya. Tapos, problema natin dito, hindi siya pito. So, papalitan natin to. So, tanggalan natin yung mga parts niya. Meron siya maliit dito, dito sa loob. And may butas na yan. Pang-lock siya ng thread. So, dito yan. Tapos ilalak mo siya. Okay, tapos ito yung housing. Di pa natin ito natatanggal kasi sobrang higpit. Tapos may mga tama na rin yung kanyang darito. Siguro sa baklas. Nahugot ito. Mama doon sa pinakailalim. So ito yung mga bulbs niya. So marami dito mga bulbs dito. Tapos itong puti, plastic. Tingin ko okay naman to. So hindi na natin ito tatanggalin. Hugasan na lang natin. Kaso ang problema ko may tama yung kanyang shaft, ayun o. Merong gas-gas. Ibabuff natin to. Tapos sisilipin natin yung ito yung oil seal. So, ang kaibahan nito sa KRY, ito yung sa piston sa hangin. So meron din siya ditong parang gasket. Ito yung oil seal niya. Nasa loob yung oil seal. Ayun, sa ilalim merong clip ring. So tatanggalin natin yan. Sa loob yung oil seal. Sisilipin natin kung may gas-gas. So kung may gas-gas yun, ayun, malamang pagpapalit tayo. Kaunti lang yung niya, fluids. Tapos as yun, wala talagang hangin. So, ingat lang guys sa pagtanggal ng clip ring kasi baka tumalsik. So, okay guys. So, ito lahat yung pyesa ng monoshock ng MX250. Ito yung spring natin. Medyo maliit lang siya. Tsaka may kumpara mo sa KRY. So, yung rubber damper, yung spring retainer,
So makikita nyo yung nangyari sa kanya, ang daming tama. Natanggal to guys, bumagsak yung buong shock. Pero naiwan naman yung nakalas lang to sa bali ito nahugot dito. So yun, kasi napansin niya dati medyo malubag-lubag na to. Hindi ko lang kung paano nahugot, pero kung titingnan nyo, hindi naman yan dapat basta-basta mahuhugot. Siguro maluwag na lang siya talaga. Kasi kung mahuhugot to, di tornilyo to eh. So, parang imposible siyang mahugot. So, malamang-lamang ang nangyari doon is umikot yung shock, tapos natanggal dito sa rod. Ito nahugot. Tapos, tumama dito yung iba. Kasi ito medyo nabaluktot to. Nais lang natin ng konti. Tapos, may tama yung So, problema natin dito, may mga tama yung rod. Ibabuff natin siya. Ito lalim So, hindi ko lang kung kita. Pero, ayan siya, mahaba. Tapos, siguro tatanggalin natin to. Tapos, ibabuff natin para maprotektahan natin to. So, yung mga pistons niya, ito yung piston ng air chamber. Ibang-iba siya sa KRY. Meron siyang plastic seal. Tapos merong rubber seal. Ito, yung o-ring niya. So, tingnan natin yung o-ring, tapos kuhanin natin yung yung detalye nito para meron tayong reference. Okay, so ito yung rubber damper dito yan. Tapos ito yung cover dito sa pinakababa. Ang maganda sa kanya guys, meron siyang dust seal. So, ito yung dust seal na merong spring sa loob. Meron niyang spring na maliit sa loob. Kung makikita nyo, napakaliit lang ng spring niya. So, sukatin natin to. Tapos, meron siyang usli dito sa harapan ito. Ayan kung mapapansin nyo, naka-usli siya. So, sukatin natin siya. Kasi mukhang, tingin ko pwede pa to. Pero hanapin natin yung mga number niya. Okay. Tapos ito yung pinaka piston niya sa loob. Nandito yung oil seal. So, kung titingnan nyo, may tama yung ang daming tama pangalan nito. Yung piston niya, daming tama. Lalo na to, ang laki. So, ito nga ba. So, titingnan natin kung paano natin to gagawa ng paraan. Tapos pati sa loob, di ko alam kung anong nangyari dito. Ang dami. So, linisin na lang natin para matanggal natin yan. Tapos meron siyang dalawang o-ring. Dito siya. Ayan. Tapos ito yung kanyang oil seal. Yung oil seal niya, merong bakal sa loob. Tapos meron niyang spring sa gilid yun. Tapos, hindi naman naka-usli. Tapos, tingnan natin yung mga number nito for future reference natin. Tapos, sa loob, meron itong maliit na o-ring. Then, seal din yan. Yung nandito yan sa loob, guys. Ito sa loob. Ayan yung may gitli na yan sa loob. Hindi ko lang kung nakikita So, merong parang slot doon sa loob na doon siya nakapasok. So, check natin mamaya kung may tama na rin to para mapalitan natin. Tapos clip ring, ito yung kanyang retaining washer. Tapos clip ring, ayun dyan. Tapos ito yung clip ring natin sa labas. So yun lang yung pesa ng MX250. Kailangan ko ito matanggal para malinis natin yung loob. Tapos, ito kasi hindi to matatanggal. Hindi yan tatagos dito. Kailangan dito siya matanggal. Para malinis natin itong mga to. So, pasin nyo, ang daming tama. Yan Pati ito, ang dami na rin tama dito. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, linisin natin, restore natin. And then, ang request ng owner is repaint. Kasi may kalawang na rin siya dun sa loob. Nababakbak na rin yung pintura. So, dito tayo ng ating shock repair pa sa MX250. So, makikita ninyo sa hawak ko yung rod niya. Straight naman, Straight naman yung rod. Tapos, ang problema ko lang, so, itong part na to,
Hindi ko lang kung kita kasi. Sa yung part na yan, meron siyang mahabang guhit na medyo malalim. Ang goal natin is kahit paano mabawasan yung talas niya. So niliha ko na siya ng konti kasi kanina pag sinalat mo talagang napakalalim niya. Ang magiging problema natin dito kapag merong tong talas, kahit na magpalit tayo ng oil seal, magagasgas yung bago nating oil seal. So eventually uupod yun, tapos baka mag-cause pa ng leak. Pag sinalat mo siya ng kuko mo, nararamdaman mo pa yung lalim niya. Pero pag dinaanan mo siya ng kamay mo pag ganito, hindi mo na siya ramdam. Pero pag yung kuko, mararamdaman mo yung lalim. So, isa pa nating issue dito yung itong piston ng oil. Meron siyang tama, hindi masyadong kita, pero ayan siya, yung dalawang parang guhit. So, lilihayin din natin to, bahagya, para lang mawala yung masyadong malalim. Tapos ibabak natin para bumalik yung kintab niya. Actually maganda yung piston kasi itong piston na to, ang kagandahan sa monoshock ng MX250, dalawa yung o-ring niya, outer o-ring. Dito nakalagay yung oil seal. Tapos sa loob niyan meron pang isang maliit na o-ring na parang double oil seal yung mangyayari. So isang o-ring tapos isang oil seal. Sa shop na to, meron siyang dalawang oil seal na protection. So, talagang pag na-damage yung isa, at least meron pang isang pwedeng lumaban na hindi siya magkukos ng leak. So later papakita ko sa inyo yung part na yun. So yun yung maganda sa shock ng MX250. So bali ganito yung itsura niyan. So currently ito, wala yung oil seal. Pintura tayo ngayon sa spring natin ng white. Tapos we'll try to paint also yung ibang parts ng black. Then mamaya ikakabit na natin yung monoshock natin. Tapos na natin mga pinturahan, then patutuyuin na lang natin to. So ayan, ito yung spring, ito yung ibang parts na black, kaya ito yung sa baba. Ito na yung mga oil seal na in order natin. So bali, yung oil seal ng MX250, actually marami siya, kasama yung mga o-ring, isang set. And dalawa na yung in-order ko. Yung iba, i-reserve ako dun sa akin. So ito siya guys, puro black to. So ito yung sa oil seal mismo dun sa pump. Sa piston ng pump. Tapos kasama niyan yung isang oil ring sa loob. So kung mapapasin ninyo, meron yan ditong pinaglalagyan ng o-ring na maliit sa loob. Tapos dalawang o-ring sa labas dito. So ito yung o-ring nya. Tapos dust seal para doon sa cup. Yung cup natin meron tong sariling dust seal. Tapos yung sa piston ng air chamber. So ito yung ginagamit kong oil. This is a Redline synthetic oil. Performance oil to. Ito yung mga ginagamit ng sa mga pang-jump na motor, sa motocross. So this is a heavy duty 30WT suspension fluid Redline. So yun yung ginagamit ko guys. So samahan nyo ako assembly natin. By the way, yung nga pala. So yung ginawa natin dito sa sa pito. So pinilitan ko yung pito nung kasi wala tong wala siya talagang pito. Ang pito niya guys, ito lang. Problema natin dito guys, hindi to nalalagyan, hindi to katulad nung regular na pito ng shock. Hindi ko lang kung paano to nilalagyan sa pag-assemble ng original nito. So siguro meron tong special device.
Pero alam ko, meron siyang rubber dito sa bandang dulo, sa loob nito. Sa loob nito, meron niyang pinaka-rubber sa loob. Kaso, ang sabi ng may-ari is parang sumabog yata ito, natanggal. Di ko alam kung anong nangyari. Tapos, wala yung rubber. So, ang problem natin, hindi natin ito malalagyan ng hangin kapag wala tayong pitong ganito. Okay, so, kasi, kahit sa mga production na monoshock. So, ito yung isang production suspension ko. So, makikita nyo yung pito niya is parehas lang sila nung inabit ko. So, unlike this one, di ko lang kung paano ito nilalagyan ng hangin. So, it could be sa factory nung inassemble to, meron ng hangin siya sa loob. Di ko lang paano nila nilalagay. So, ang ginawa ko para ma-repair natin yung monoshock natin. So, meron akong pito para sa mga ganitong nilalagyan ng hangin. So, nilagyan ko siya, pinalitan ko. Nag-retread ako. So, kasi yung thread nito makapal. Malalaki yung ngipin. So, nag-retread ako. Tapos, saka ko to inilagay. Kasi, kailangan natin itong malagyan ng hangin actually. So, para ma-assemble natin. So, yun yung isang adjustment na ginawa ko rito. So, yun guys, assemble din natin. So, unahin muna natin lagyan ng langis itong... Assemble muna natin yung piston bago natin assemblein yung ibang parts. So, kalindi nilagay ko muna dito yung langis para madaling dutin. So, yan, lagyan lang natin to ng langis. Punayin lang natin siya. Ito guys yung loob. Tapos yung mga lagyan na rin natin itong mga oil seal tsaka o-ring. So, unahin natin guys yung maliit na lagay mga sa loob. So, yun guys, nasa loob na siya. Tapos, yung oil seal, hubog natin. Tapos yung ring ng oil seal. Tsaka yung clip lock. Circlip. Okay. So make sure lang guys na yung circlip nyo pasok na pasok sa loob nung nung railings niya, kasi tumalsik yung pag nasa loob na yan. Tapos yung kanyang o-ring, so yan, sa ito yung piston niya. Kabit na natin tong sa oil chamber. Tapos ito yung sa dust seal. Tapos ito guys yung ating oil chamber niya. Okay. So, unahin muna natin itong lock guys bago natin tuluyang i-kabit, i-assemble. Lagyan natin siya ng langis.
Lagyan lang muna natin ng langis para swabe yung pagpasok. So mauna dapat ito merong leg. So yun guys, nakikabit na natin. Medyo masikip lang kasi bagong pintura nga. Tapos pangalawa ito. Okay, nakabit na natin yung retainer nut yung para sa spring natin. So next natin ikakabit ito. Okay. So ayan siya guys. So bali ganyan ang itsura niya. Para malaman nating may hangin lumalabas dito. So pwede nyo lagyan niya ng test nyo na dapat merong lalabas itong hangin pag nilagyan nyo, pag kinargahan nyo to. So dapat tumatagos yung hangin dito, no? So para pag nilagay nyo to, ito yung kanyang piston. Ang isang test nito dapat pag nakalock to, ito dapat at least bumabalik. So kapag pinus nyo to, papasok sa loob, so dapat bumabalik yan guys. Okay. So currently nasa loob siya. So pag nilagay nyo yan, ayun. So dapat kaya niyang bumalik sa labas. Okay. So later guys, lalagyan natin to ng lock. Ako nilalagay ko dito yung parang mighty band, or kung meron kayong Loctite, mas maganda yung Loctite. Again, ito pwede na natin tong ikabit. So para nyo ma-push pa baba, so dapat pindutin nyo to para lumabas yung hangin. Ayan. So ang kaibahan nito sa KRY, yung KRY kasi merong clip ring sa loob na yung air chamber piston natin, hindi siya tumatagos hanggang dito, hanggang doon lang siya. So ito, since wala siyang circlip sa loob, kailangan hindi aabot yung nut doon sa piston natin. So dapat guys, hindi siya naabot dito, ayan, kasi tutukod yan eh. So kapag sobrang babaw nito, naglagay ka ng oil, tapos doon ka nagtansya kung gaano siya kalala, possibly tutukod dyan dito, maririnig mo sa loob na lumalagutok-lagutok yun. So ang gagawin natin is sukatin natin to kung gaano siya kalalim. So mas maganda kung hanggang dito siya, tapos doon natin siya ilulubog. So para malubog yan, again, ito nga, kailangan natin ito singawan. Okay, so pag tinignan mo siya, so ang sagad kasi niyan, actually, ang sagad niyan, ano lang eh, dapat nga hanggang dito lang. Para pagpasok nito doon sa loob ng housing mo, hindi naman yan sasagad hanggang pinakailalim, hanggang dito. Kasi meron tayong rubber damper dito. To make sure na hindi madadamage yung piston natin, air piston, ang gagawin ko is isasagad ko siya hanggang dito sa ilalim, paloob. Ito, para ito doon na nakastock, tapos lagyan natin hangin. Kasi hindi pwedeng mahirap yung sakto lang eh. So, tatama yan. So, madadamage pa yung piston natin. So, pasok na natin to. Tapos, ito, pwede natin ilubog. Hindi mo na natin lalagay yun. Ayan. Nararamdaman mo naman yan na hindi yan sumasagad. Kasi yung piston mo, kapag hindi nare-release yung hangin dito, bumabalik lang yung nagbabounce lang yung piston mo. Pasin nyo guys. Bumabalik lang siya. So para pa natin mabaon yun, release natin yung hangin dito. Okay, dandahan lang. Tapos saka natin siya tutusok ulit. Okay. So, dyan na siya guys.
So hindi na halos sumabot dito. So ayun guys, sa loob na yung ano, sa loob na yung piston natin, and di naman na natin to gagalawin kasi sukat na yan para hindi siya tumama doon sa pinakadulo. So currently ganyan na siya. Actually ganyan nga eh. So sure na tayo na hindi na to tatama kasi hindi naman to aabot. So lagay na natin yung oil. Unti-unti natin siyang ipapump. So ito yung oil. So pwede na natin tong ilagay. So maganda, lubog muna natin dito. Pump lang natin to kasi may hangin pa yan sa loob. Hindi pa naman natin napupuno yung oil niya. So pump lang natin siya. Kita nyo may hangin pa. Yun o. Tapos maririnig nyo naman pag sumakay siya doon sa pinaka-oil niya. Mararamdaman nyo na parang meron ng pumipigil. So ibig sabihin, yung valves nyo sumakay na doon sa pinaka-langis. So gawin lang, ipump lang natin para mawala yung hangin doon sa piston niya. Okay. So ayan na guys. So wala na siyang bubbles. Dagdag lang tayo ng konti. Ayan. Tapos ito ay submerge natin. So guys, yung bottom nito, itong merong ano, itong parang rubber stopper niya. Tapos balik natin siyang ganun. So make sure lang na di siya sasayad sa ano, sa thread. Actually hindi man talaga sasayad. Tapos pwede nyong dahan-dahanin kasi meron namang naka-tapered naman yung rod niya. Kaya okay lang. So dito guys, hayaan nyo lang umapaw yung langis. Hayaan nyo lang siya guys umapaw para walang hangin. Okay. So pag lumabas na yung lagayan ng clip guys, pwede nyo nang lagay yung clip ring. Tapos lagyan natin ng hangin. Nakita nyo guys, sabang nilalagay nyo ng hangin, unti-unting lumalabas yung rod. Okay guys, so malalaman nyo may hangin to pag nirelease nyo yung hahangin yan. Dapat sumisingaw yan. Ayan o. So ibig sabihin nun, gumagana yung ano natin, gumagana yung ginawa nating paglalagay ng air valve dito. So kasi ang problema pag wala tong hangin, ito hindi na to bumabalik. No, hindi na bumabalik. Yun yung kaibahan ng merong hangin sa loob yung shock mo, tsaka yung wala. So pag binaon mo to, wala, hindi yan babalik. So yun guys, makita nyo, hindi siya bumabalik pag walang hangin. Okay. So kasi walang ano, yung air piston mo sa loob, walang nagpupush sa kanya pabalik. So nai-stuck na lang siya doon sa baba kasi wala siyang compressed air para magbalik nung piston niya. So pag nilagyan mo siya ng compressed air, ito normal na dapat pag binaon mo babalik uli yan.
So ayan guys, so pag meron niyang compressed air, makita nyo, tinutulak ng compressed air mo yung piston pataas uli, tapos yung rod mo lumalabas. So ayan ang pinaka sagad niya guys, wala na yung ano. So pag ito binalik mo ulit, makikita mo, unti-unting lumalabas yung ano, yung piston mo. So, kasi meron kang compressed air sa loob na nagtutulak palabas nung ano, nung rod mo ulit. So, yan guys yung ano, yan yung isang functionality ng ano, ng monoshock na dapat malalaman mong okay yung condition ng monoshock mo kapag yung rod ito is pag binuon mo lumalabas, no? Kung saan lumalabas dapat, katulad nga sinabi ko kanina, kapag walang compressed air sa loob, pag binuon mo yung ano mo, yung shock mo, di na ilalabas. So yan yung isang cost ng ano, ng pag walang compressed air o singaw yung monoshock mo. Kahit na maganda yung spring mo, pagdating mo sa lubak, parang matagtag o kaya masakit sa puwet, napakalambot ng shock mo, no? Tapos may maririnig kang lumalagotok ng lumalagotok. So isa po yan sa mga cost na napapansin ko. So maganda dito kung mapapalagyan mo ng nitrogen instead na compressed air lang. Kasi ang compressed air umiinit katagalan. Pero since kung hindi ka naman naglalaro or hindi ka naman nagmo-motocross, compressed air pwede na yun. So mahal kasi yung nitrogen. So nalinis na rin natin, nalihan natin yung mga tama-tama niya dito, wala na yung mga tama. Tapos makintab na uli yung rod na buff na natin. Pero yung tama rito sa ilalim, sa ano, gitle, hindi naman to makaka-apekto sa ano, oil seal kasi ano naman siya, makinis naman. Tapos kabitan natin yung dust seal. Pukpukin nyo lang to, madali naman tong okay. So ayun na guys, antayin na lang natin matuyo yung spring, tapos okay na to. Good to go na tayo dito. So para hindi to, sabihin natin hindi talaga siya, sure tayo na hindi siya matatanggal, lagyan natin siya ng Loctite para siyang mighty band. So makakatulong din to para mag-stick yung ano natin, hindi siya gulog-gulog. Okay, so yun guys. Again, no, kapag binaba nyo to, medyo matigas lang talaga siya. Normal yan guys. Tapos dyan bumabalik ng usa. So ayun guys. Okay, so ayun sir, sagad na. Okay, wala na siyang ilalabas pa. So dapat ma-reach niya yung pinakasagad nung ano natin, yung shock natin. So pwede na natin siya ikabit. So lagyan natin yung spring natin. So pininturahan ko na yung spring natin para fresh tingnan. Tapos yung ating retaining rubber damper, lagyan na natin. Tapos yung ating retainer. Tapos yung ating end tip. So ito guys, dapat tigpitan natin to. Okay, so yun na guys. Bababa lang natin tong lock. So gamit lang kayo ng wrench nya. So kapag matigas, so gamit lang kayo ng wrench nya. I-hook nyo lang naman yan doon. So ito na yung finished product ng ating MX250 rear shock.
monoshock na repair. Nalagyan natin siya ng air valve. So dati wala yung air valve, nalagyan na natin. Tapos fix na rin natin siya, naayos na rin natin. Nag-repaint tayo ng spring. Pati yung mga colors niya, na-repaint natin. Pati ito. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood na ating monoshock repair. So I hope meron kayong guys natutunan, no? So again, yung mga oil seal niya napakarami, no? Ibang-iba yung itsura ng piston niya sa loob. Abangan nyo guys yung isa nating gagawin pa. Ito. So this is a production monoshock. Ang alam ko KYB yata ang may gawa nito. RMC, galing to sa RMC 250. That was model, I think 2019 yata. I-repair natin to, papalitan natin yung mga seal kung kailangan palitan, then repaint natin. Ang kaibahan ng production, ayan, napakalaki. At ito yung galing ng MX250 na maliit lang. Salamat guys sa panonood. Salamat sa pagsubaybay ng pag-repair natin ng MX250 monoshock. Thank you guys. Mali, ito po ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So kung meron kayong ganitong klaseng shock, just comment down below. I will share kung ano yung mga information na nakita ko dito. So maraming salamat. Thank you and God bless.